Luzon, Mindanao. Adlong Miyerkules, Setyembre 27, tuig 2023. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa News Team. Ako si Brigada Dil Bartolaba ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Napalgang naglutaw sa kanal nga puno og basura sa sitio Cogonal, Barangay Toplang, Coronadal City. Ibrigado mo, Jed Zebanes Gape. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang sanggol na babae na matagpo ang palutang-lutang kasama ng mga basura sa isang irrigation canal sa sitio Cogonal, Barangay Toplang, Coronadal City kaninang umaga. Sa panayam ng Brigada News from Coronadal kay Mary Glenn Bailon, nakakita na nasabing sanggol. Papunta sana ito sa paaralan sa lugar upang magatid ng kanyang anak. Ngunit nakita nitong may parang manika na lumutang kasama ng mga basura kung kaya't kanya itong tiningnan at dito niya nakumpirma na isang sanggol. Agad naman itong humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay upang makahingi ng tulong sa mga kapulisan. Napag-alaman na isang sanggol na babae na tinatayang nasa kalahating araw pa lamang umano tinapon ng kanyang magulang. Ayon naman kay punong barangay Maria Angelica Bermil ng Barangay Toplang, tila bagong panganak ang nasabing sanggol dahil hindi pa ito natanggalan ng kanyang pusod. Sa ngayon, pinapaimbestigahan na ng punong barangay ang lahat ng mga buntis sa Barangay Toplang upang matukoy ang irresponsableng magulang ng nasabing sanggol. Yan ang ulat. Ito si Brigada Jed Zebanes Gape, in Heart of Changing Lives, Brigada News. Bagong insidente sa pagpamusil ang nahitabo sa Zamboanga City. Kunasa patay ang magtiayon sulod mismo sa ilang balay samtang nag-andam sa ilang panihapon sa Barangay Recodo. Ibrigada mo, Marco Polo Muta. Duguan at wala ng buhay na iniwan ang mag-asawa na pinagbabaril sa loob ng kanilang mismong bahay sa masalimuot na insidente na naganap nitong Martes ng gabi sa Purok 7, Barangay Recodo dito sa lungsod ng Zamboanga. Nakilala ang mga nasawi na mag-asawa na sina Warkin Adu Abdurasad at ang may bahay nito na si Felina Adu Ahmad, pawang ligalang edad, habang nakaligtas naman ang 5 mga anak na nasa edad 5 hanggang 12 taong gulang. Sa naging report ng Ayala Police Station 9, habang nagluluto ng hapunan ng ama at may inaabalang paghahanda ang ina sa kusina nang pasukin ng 2 suspek at sinimulang paulanin ng bala ang mag-asawa. Mabilis naman nakaiwas sa pagpapaputok ang 5 mga anak ng mag-asawa sa pamamagitan ng pagpuslit sa pintuan ng kapitbahay, habang ang pinakabata naman ay siniksik ng kapatid sa bahagi ng bahay para hindi makita ng mga suspek. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang pulisya upang malaman kung ano ang naging motibo ng pamamaril at kung saan ang gulo sa pagkakaroon hidwaan sa pamilya ang kanilang nakikitang motibo sa nasabing insidente. Ito si Brigada Marco Polo Muta, in the heart of changing lives, Brigada News. Tulo ang patay ug usa ang angol sa upat kasunod-sunod nga pagpamusil sa Pikit, Cotabato kaniadtong Lunes ug Martes. Ibrigado mo, Eva Molina. Nabalaka na ang mga residente sa Pikit, Cotabato gumikan sa sunod-sunod na usab nga pagpamusil sukad kani adtong Lunes. Kagahapon usa ka amahan ang patay human gipusil sa atubangan mismo sa iyang anak dito sa Barangay Kalawag sa maong nga lungsod. Muhatod unta sa iyang anak sa usa ka pribadong eskwelahan ng biktima sa diyang gipapahunong kini ug gipapanaog ang anak sa motor ug dayon gipaulanan og bala. Si Amiruddin Lagyali Gulam alias Ilod, 30 anyos, residente sa Barangay Makabual, Pikit, Cotabato. Gidala kini sa ospital apan gideklara sa mga doktor nga dead on arrival. Samtang patay usab sa ospital ang usa ka security guard human gipusil. Giila ang biktima nga si Hector Dominador Kabundukan, 48 anyos, taga Sitio Lower Ladtingan, Barangay Ladtingan, Pikit, Cotabato. Tagsa sila sa iyang asawa nga gabisiklita. Sa diyang gipusil sa riding and tandem suspects sa likod nga bahin sa lawas. Gidala kini sa ospital apan nakabsan gihapon sa kinabuhi. Kahinumduman kani adtong Lunes sa sayong Kabuntagon.
gihapon. Patay ang nagpangalang Noroden Aligasi. Human gipusil sa suspect nga si Halid Sapal dito sa barangay Lagundi, Pikit, Cotabato. Samtang pagkaudto, angol ang tricycle driver nga si Buyag Samir nga taga Sitio Kaltan, barangay Makabual, Pikit, SGA Barm. Gahulat og pasahero ang biktima sa riyang gipusil sa dughan ug bukton. Sa interview sa Brigada News FM Kidapawan kay Police Major Arvin Jan Kambang, hepe sa Pikit Municipal Police Station, gibutyag niini nga ang kasagarang motibo sa naasong pagpamusil may kalabutan sa personal grudges. Apan matud niini, padayon ang ilang investigasyon aron nga masayran ang uban pang anggulo sa nahisgutan nga mga krimen sa Pikit, Cotabato. Sa pagkakaron, adunay mga event sa Pikit tungod nagsaulog ang naasoy nga lungsod sa ilang 74th founding anniversary. Report gikan sa Pikit, Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina, in the heart of changing lives, Brigada News. 16 anyos nga estudyante angol sa nahitabong riot matud pa sa Mati National Comprehensive High School kagahapong adlaw. Ibrigada mo, Jessamay Serenio. Angol ang usa ka 16 anyos nga estudyante sa nahitabong riot matud pa sa botanical area sa Mati National Comprehensive High School pasado alas 2 sa hapon kagahapong adlaw. Nasayran nga nakaangkon og samad sa likod nga bahin ang biktima human kining naigo og pana. Sa pagkikinabi sa Brigada Mati kang MNCHS Assistant School Principal 2 Arnolfo Q. Lutog, gibutiag niini nga hugot nilang gipahimangnuan ang tanang mga estudyante sa ilang tunghaan nga dili magtambay sa maong lugar gumikan aduna gyoy mga pila usab ka mga out of school youth nga nagasulod sa ilang tunghaan. Gani gidugang usab niini nga nakig-coordinate na usab sila ngadto sa ginikanan og sa mga kapulisan aron nga matabangan sila sa pagbadlong ug pagsumpo sa mao nga isyu aron mapanlipdan pa ang daghan ng mga estudyante ilabi na ang ilang seguridad. Samtang sa pakighinabi sa Brigada Team kang Police Corporal Jomer Jan Teleron sa buhatan sa Mati PNP, nasayran nga pag-abot nila sa maong tunghaan wala na sila naabtan apan matud pa sa ilang initial nga investigasyon aduna matud pa nahitabo nga pagpamato ug aduna pa kinidala nga mga pana butang nga gikaalarma matud pa sa mga magtutudlo sa maong tunghaan. Dapat ang advice sa mga security guard is pagugtan ang mga pag-search sa mga estudyante inig mosulod tanan bags mga kanilang mga lower na mga pants i-check gyud unta kay ang mga kanang mga inana nga naipangutok karon is kuha na po ba, nagka-evolve na po ba, kabalo na po sila unsag yung mga dapat buhaton para dili masakpan. Sa pikas bahin sa pagkikinabi usab sa Brigada Mati ngadto sa igsuon sa biktima nga si alias John Mark, gibutiag niini nga naglabay lang matud pa og basura ang iyang manghod og sawa damha naigo kini og pana sa nahitabong riot. Actually ma'am, wala pa sakit ma'am pa sinaramdam mga sakit ma'am kay una pa man pag paano man, pero mga pila ka taon dato ma'am nasakitan na siya iya pag giibot na binyag unsa to ma'am. Sa kasamtangan na padayon paghihapon ang gihimong investigasyon kauban ang tunghaan sa MNCHS ingon man ang barangay aron nga mahatagan og saktong lakang ang maong isyu aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jessamay Serenio alang sa 103.1 Brigada Mati, the Music and News Authority. Takdang hatagan o hinabang sa gobyerno sa Lebac, Sultan Kudarat, ang siyam kakanhing miyembro sa rebelding grupo sa lugar nga mi-surrender sa otoridad. Ibrigada mo, Ian Alion. Sinalubong ng isang mainit na pagbati ni Lieutenant Colonel Guillermo Mabuti Jr. Commanding Officer ng 57 IB 6 ID Philippine Army si Brigadier General Michael Santos, Commander ng 603rd Infantry Battalion 6 ID Philippine Army sa isinagawang presentation of former rebels sa loob ng headquarters ng Charlie Company ng 57 IB sa Sitio Comalawit, Barangay Purikay, Bayan ng Lebac. Katuwang sa sumaksi sa naturang aktibidad si Lebac Town Mayor Frederick Celestial, representante ng Lebac Municipal Police Station, 2nd PMFC, representante mula din sa tanggapan ng Provincial Governor, barangay officials ng Tagisa at Datucaron, kasabay ng pagpapaanyaya sa mga natitirang rebuilding na nagdanais na magbalik loob na sa pamalaan sa tulong ng mga opisyales. Sinaluduan ni Lieutenant Colonel Guillermo Mabuti at ni Brigadier General Michael Santos ang mga efforts ng tropa kung saan humantong sa pagbalik loob sa pamalaan ng siyam na former rebels. Itong ginagawa po natin ngayong umaga, ito ay naka-alinsunod sa ating National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict.
Bali, sila ay ating kumbinsi na bumaba at yakapin ang tunay na kapayapaan. Bali, meron tayo ngayong tiyap na nandito na bagong baba. Galing po sa bundok and sila ay nagpasya ang binisyon na yakapin ang tunay na kapayapaan at tanggapin ang mga programa ng gobyerno. Isinuko ang bitbit nilang armas na dating rebelding CPP and PA sa harap ng Army officials, ang 4 na M14 rifles, isang M16 rifle, isang 38 revolver at anti-personal mine and IAD components. Sinabi ni Lieutenant Colonel Mabote at Brigadier General Santos sa harap ng dating rebelde na huwag balikan ang dating gawain dahil handa naman ang pamahalaan na tutulong alinsunod sa ipinangako ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts o NTF-ELCAC. Tumanggap din ng sakong bigas sa mga former rebels kasabay ng Oath of Allegiance at maging ipinangakong intervention ng pamahalaan para makapamuhay ng tahimik. Sa ngayon, patuloy ang panghihikayat ng pamahalaan sa mga kasama ng 9 na former rebels na umanib para makasama ang pamilya habang buhay at yakapin ang tunay na kapayapaan. Mula dito sa bayan ng Lebak, probinsya ng Sultan Kudarat, ito si Kabrigada Ian Alion in the heart of changing lives, Brigada News. Dugang pa ang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Usa ka miyembro sa rebelding NPA patay laing armas o guban pang gamit na recover human sa nahitabong engkwentro sa Esperanza, Agusan del Sur. Ibrigado mo, Christian Cabañas. Patay ang usa ka miyembro sa rebelding New People's Army human nga gilusad sa mga kasundaluhan ang focused military operation sa bukirang parte sa sitio sa Gabalan, Barangay Gibonon, Esperanza, Agusan del Sur niadtong nakalabay nga baga-adlaw. Ang mga tropa sa Alpha Company sa 26th Infantry Eber Onward Battalion samtang nagpahigayon og focused military operation gumikan sa tip sa usa ka concerned citizen nga adunay presensya sa armadong grupo sa gikabutyag nga lugar nga nakasugat niini ang gibanabanang napulog ang mga miyembro sa headquarters Force NAO Subsection Guerrilla Unit sa North Central Mindanao Regional Committee. Milungtad ang engkwentro og 20 ka minutos og napugos nga miatras ang gikabutyag nga mga rebelde sa bukirang parte sa gikabutyag nga lugar. Sa gihimong clearing operation din hinamihandusay ang patayng lawas sa rebelding New People's Army nga gibiyaan sa ihang kabagakaubanan. Na-recover usab sa gikabutyag nga operasyon ang usa ka M16 rifle, magazine, backpack, pagkaon, personal nga kabtangan og subversibong mga dokumento nga adunay mga importanteng intelligence value. Gipasalamatan usab ni Lieutenant Colonel Sandy R. Maharokon, ang commanding officer sa 26th Infantry Battalion sa maisugon nga pagsukol sa ihang kabagatropa sa pag-atras sa gikabutyag nga mga rebelde. Subo lang kay laing kinabuhi usab ang nausik tungod sa tinuis nga pagtuo ang gikabutyag nga opisyal na nawagan sa wala mohunong nga modangop sa atong gobyerno tungod kay aduna pay paglaom nga nagulat sama na lamang sa Enhanced Comprehensive Livelihood Integration Program nga gitanyag sa gobyerno. Gikan dinhi sa Trento, Agusan del Sur, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabañas in the heart of changing lives, Brigada News. Usa ka dalaga sikop sa gipahigayong drug buy-bust operation sa Dipolog PNP sa Barangay Turno, Dipolog City. Ibrigado mo, Julius Monding. Dakpan ang usa ka babae ato sa gipagayang joint buy-bust operation sa mga personay sa Dipolog City PNP nga ginlangkuban usab sa Zamboanga del Norte Philippine Drug Enforcement Unit o Regional Mobile Force Battalion 9 RARI 9 Zamboanga del Norte bato sa illegal drugs dito sa Purok Maalagaron, Turno, Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kaniadtong nakalabayang adlaw sa may alas 2 ang takna sa kadlawon. Kila ang dinapan nga si Nisa Jane, 25 anyos, babae dalaga, walay trabaho ug lumulupyo sa Purok Sakayanon, may putak Dipolog
Dipolog City. Na-recover gikan sa suspect ang duha ka sachet nga small size heat sealed transparent plastic sachet nga dunay white crystalline granules nga gituhang shabu, isa nga dako nga heat sealed transparent plastic sachet nga dunay white crystalline granules nga gituhang shabu, usa ka 1,000 bill isip mark money ug isa ka unit sa cellphone. Ang nakumpiska nga mga droga adunay gibugaton nga 2 gramos din adunay kantidad nga gibanabanang nga mobalor sa 13,600 ka pesos. Paslak na sa Dipolog City PNP ang dinakpan alang sa tukmang disposasyon. Gikan sa Dipolog City, kini si Brigada Julius Munding in the heart of changing lives, Brigada News. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang atubangon sa duha ka individual nga nadakpan dungan sa Joint Anti-Illegal Drug Buy-Bust Operation kagahapong adlaw sa Digos City, Davao del Sur, kung asa ang mga dinakpan gikonsidera sa kapulisan isip street-level individual newly identified drug personalities. Ibrigada mo, Deno Tolentino. Magatubang karon og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kon pagsupak sa Republic Act 9165 ang duha ka individual human nga nadakpan sa mga otoridad sa gilusad nga drug buy-bust operation kagahapon sa hapon didto sa Purok Bayanihan, Yamumo Street, Barangay San Miguel, Digos City, Davao del Sur. Kini pinaagi sa City Drug Enforcement Unit ug Intelligence Unit sa Digos City Police Station kauban ang PDEA 11 ug uban pang ahensya sa kapulisan. Didto na imong nadakpan sa mga operatiba ang usa ka lalaking si Elizar Loreno Delgra, alias Park, 53 anyos, usa ka elektrisyan ug ang usa ka babae nga si Ninita Doromal Alcober, alias Ninette, 47 anyos, usa ka self-employed ug ang duha ka dinakpan pulos mga residente sa Purok Chico, Humawas Extension, Barangay Son Juan, Digos City. Kinsay gikonsidera sa kapulisan bilang mga street level individual newly identified drug personalities. Sumala pa atol sa operasyon ang mga naisgutan na palitan og usa ka pakete sa ginatuang Cebu, bugti sa usa ka libo ka pesos nga markado drug buy-bust money ug didto nagpositibo sa pagpauyot og droga ang mga naisgutan. Hinungdan nga gilayong gidakop sa kapulisan ug nakuha usab matud pa sa ilang posisyon ang laing duha pa ka pakete sa Cebu, usa ka plastic canister kulay itom, usa ka wallet nga kulay brown ug ang usa ka libo ka pesos nga mark money. Matud pa 2.03 grams ang kinatibuk-ang kabugaton sa Cebu. Ang nahimong ebidensya batok sa mga dinakpan nga adunay estimated street market value nga 30,450 pesos. Butang nga mao hinungdan nga nagpabiling balog karon sulod sa prisuan sa Digos City Police Station ang naiskutang mga dinakpan. Kini si Brigada Dino Tolentino in the heart of changing lives, Brigada News. Cellphone nga gibiyaan nga naka-charge sulod sa balay nahanaw human gikawat miaging adlaw sa Trento, Agusan del Sur. Ibrigada mo, Christian Cabanyas. Napadulong sa kasubo ang paglingaw-lingaw sa managhigala human gikawat sa wala mailing suspitsado ang naka-charge nga cellphone sulod sa usa ka panimalay sa Purok 7 de la Cruz Compound, Trento, Agusan del Sur. Niadto nakalabay gaadlaw Septyembre 25, tuig 2023. Sumalag ang Faith Lovely Sangga Utakan nga adiser sila nananaw og basketball championship game sa Bilianes Gym nga sakop sa gikabutyag nga lugar. Iya unang gibilin sa panimalay sa ihang higala ang mahalon nga cellphone nga nagkantidad og 11,000 ka pesos og balikon lamang human sa ilang paglingaw-lingaw. Sa ilang pagbalik mga bandang 2:00 ang takna sa adlawon, dako na lamang ang ilang kakurat sa dihang aberto na ang bintana sa balay sa ilang higala og aduna pay kutsilyo nga nabilin sa bintana nga posibleng gigamit sa pag-abli. Sa paglili sa managhigala, nahanaw na ang maong cellphone nga naka-charge apan wala kuha ang laptop og uban pang magamahalon nga bagabutang sa saysay sa tag-iya. Sa gikabutyag nga panimalay sukad ganiadto karon pa lamang sila na biktima sa pagpangawat gumikan kay iyaning biyaan aga panimalay padulong sa Davao City aron didto manarbaho. Gikan dinhi sa Trento, Agusan del Sur, kini si Brigada Christian Talimuda o Cabanyas in the heart of changing lives, Brigada News. Pagbantay sa double dead meat sa kamerkaduhan, hingihusgan sa Department of Health Region 10 batok Nipah virus. Ibrigada mo, JM Salise.
Hingusgan karon sa Department of Health Northern Mindanao ang pagbantay sa double dead meat nga karne sa mga kamerkaduhan sa rehiyon na batok sa Nipah virus. Gibutyag the Department of Health 10 Officer in Charge, Dr. Elenieta Gamulo, nga makig-alayon sila sa buhatan sa Department of Agriculture o sa National Meat Inspection Service alang sa maong katuyuan. Hisay rang unang natala ang naisgutang virus sa nasud, gikan sa probinsya sa Sultan Kudarat ni adtong tuig 2014. Gumikan na sa kontaminado nga karne sa kabayo. Ang naisgutan usab ang sakit posibleng makuha sa baboy o kalapanit pinaagi sa ilang body fluid. Samtang una nang mihatag og katinawan ang DOH-10 nga karong tuiga, wala pay natala nga Nipah virus sa Pilipinas. Gikan sa Cagayan de Oro City, kini si JM Salise, in the heart of changing lives. Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamong magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 000037840172. Ug alang sa in-kind donations ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mga kabrigada, 89 days to go na lang, Pasko na! Mao ka na ang naglangkob ng mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkandaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Del Bartalaba, in the heart of changing lives. O kini ang Brigada Mindanao.